Ipinagmalaki ni Pangulong Aquino ang mga natamong tagumpay ng kanyang administrasyon sa iba't ibang larangan. Inihag ito ng Pangulo sa taunang New Year Van den Noor sa Malacanang na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at ng mga miyembro ng Diplomatic Corps at negosyante. Sa nasabing okasyon, pinasalamatan din ng Pangulo ang international community dahil sa kanilang tulong sa Pilipinas sa panahon ng kalamidad. Ang buong ulat, ihatid sa atin ang aming kasamang si Elena Luna mula sa Palasyo ng Malacanang, live. Maraming salamat, Kirby. Matagumpay na naidaos kaninang umaga sa Palasyo ng Malacanang ang taunang o tradisyonal na Van den Noor para sa pagsalubong ng taong 2016. Kumpara sa mga nagdaang okasyon, aminado ang Pangulo na ang kanyang naging mensahe kanina ay naging mas mahaba. Sinabi rin niya na may halong nostalgia o lungkot ang kanyang nararamdaman, pero sinabi rin niya na maraming dapat ipagpasalamat. Sa kanyang huling New Year Van den Noor bilang leader ng Pilipinas, binalikan ni Pangulong Aquino ang nagdaang mga taon nang may pasasalamat sa mga pagsubok na ani ay nagsilbing oportunidad sa kanyang administrasyon. The changes we see in the Philippines today were unthinkable when we first started in 2010. In those days, the problems seemed so vast. However, we were not intimidated. We saw the truth. No matter how great the challenge, no matter the lows we have experienced, these also always represented opportunities to rise to far greater heights. This philosophy is the spirit behind every aspect of our governance. Ayon sa Pangulo, pinairal ang Build Back Better sa pagbangon mula sa kalamidad. Ito ang namala sa tagumpay ng Hot Pablo Chili Project sa Davao Oriental matapos ang bagyong Pablo taong 2012. Nagbigay daan naman ang bagyong Yolanda para maging boses ang Pilipinas ng mga bansang nanganganib sa epekto ng climate change. In just 5.5 years, we have come so far. Economic growth has never been more vibrant. Prospects for sustained and equitable progress have never been better. Investments in health, social services, and education this early have led to millions rising out of poverty and an empowered citizenry who can participate more in nation building. It is clear the Philippines has gained a new prominence in the world. Today, in marking the new year with you for the last time as president, I could not be prouder or more thankful for everything we have achieved together. 100 million Filipinos began the virtuous cycle of change in 2010 and worked with us to ensure its progress, aided by so many partners and friends from the world over like all of you here. Sa pagbanggit ng mga kalamidad na pinagdaanan ng Pilipinas, ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa international community na tumulong sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, hindi lamang sila naging katuwang ng gobyerno, kundi mga kaibigan ng Pilipinas. Pinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa mga diplomats tulad ni US Ambassador Philip Goldberg, ang dating ambassador ng Japan na si Toshinao Orabe at pati na rin ang mga ambassador ng Korea at Australia. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga diplomats na tumulong para isulong ang kapayapaan sa Mindanao. Of course, we express a special gratitude to those who have helped us along the path to peace. Indonesia, Malaysia, Brunei, Japan, Norway, the European Union, Libya, the United Kingdom, Saudi Arabia, Turkey, Canada, Australia, New Zealand, the United States, and all those who continue to trust our determination to bring lasting peace to Mindanao. I am thankful that you did not give up on us and that you remain advocates and champions of peace. Sa patuloy na paglalakbay ng Pilipinas, umaasa ang Pangulo sa patuloy na suporta ng mga naroon kahit pa bumaba na siya sa pwesto. Inialay ng Pangulo ang kanyang Van den Noor toast sa mga Pilipino na ani ay pinaghuhugutan ng lakas at pag-asa ng bansa at siyang may tanga ng kinabukasan ng Pilipinas. I have every confidence in my countrymen, and I know that they will not let our efforts go to waste. Come May, the Filipino people will choose my successor, displaying the same commitment to positive transformation that they have shown over the past 5.5 years. The straight path will open farther and wider well into the horizon of our nation's future. Samantala, si Archbishop Giuseppe Pinto ang naglahad ng mensahe ng Diplomatic Corps. Ayon sa kanya, makasaysayan ng 2015 para sa Pilipinas. Binati niya ang bansa sa tagumpay ng pagiging host ng APEC Summit. Binalikan din niya ang naging apostolic journey ng Santo Papa noong isang taon. Kasabay nito, muling nagbigay suporta ang Diplomatic Corps sa pagsulong ng kapayapaan sa Pilipinas. Mr. President, the concerted effort of your administration to give more jobs and opportunities to individuals and families is your answer to their aspirations.
as you affirmed in your last State of the Nation address, our commitment is to ensure that no one is left behind. Dedication to the cause of peace, especially in Mindanao, reduction of the effects of global warming and climate change. Kirby, 2 beses kada taon nagkakaroon ng Vandenur dito sa Malacanang. Ang una nga ay tuwing bagong taon o pagsubong ng New Year. Ang susunod o pangalawa at ang siyang magiging huling Vandenur ng Pangulo ay sa Araw ng Kalayaan o sa June 12. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.